Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 112 million pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC na iya matapos arestuhin ang isang Malaysian sa NAIA Terminal 1 noong Pebrero 28. Natuklasan ang 16.526 kilo ng puting kristal na sangkap sa pinaniniwalaang methamphetamine hydrochloride sa loob ng kanyang check-in luggage matapos itong ma-flag para sa inspeksyon. Pinangunahan ng Custom Anti-Illegal Drug Task Force katuwang ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang operasyon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at pagpapalakas ng border security. Sinailalim sa inquest ang suspect dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isa sa mga suspects sa 3.2 million pesos na armadong pagnanakaw sa Barangay Turo, Bocaue, Bulacan matapos ang operasyon ng Bocaue Municipal Police Station at Bulacan Provincial Intelligence Unit. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente alas 7:20 ng gabi noong February 25, Miyerkules sa Villa Zaragoza. 4 na lalaki ang nanutok ng baril at tumangay ng alahas at mga cellphone bago tumakas sakay ng puting Honda City. Lumabas sa investigasyon, ang sasakyan ay nasangkot din sa serya ng krimen sa Parañaque at karatig lugar at iniuugnay sa Rizal Group. Kinasuhan na ang naaresto sa piskalya sa Malolos habang nagpapatuloy ang pagtugis sa iba pang sospek. Inanunsyo ng grupong Tindig Pilipinas ang pag-atras nito sa inihain nitong ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang proseso ng pagdinig. Sa pahayag ng grupo, sinabi nitong susuportahan na lamang nila ang ikatlong impeachment complaint dahil halos magkapareho ito ng kanilang reklamo at may kaparehong mabibigat na paratang at ebidensya. Ayon sa kanila, ang pagsasama-sama ng suporta sa iisang reklamo ay magpapatibay sa kaso at makatutulong upang mas mabilis itong umusad patungo sa Senado bilang impeachment court. Sa kabila ng pag-atras, nananatiling 3 ang beripikado at endorsed na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ngayong araw ay nagsimula na ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay VP Sara. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.